Yo, what's up guys? Welcome back to Modi Homeboy TV. So muli, nandito po ako katulad ng sinabi ko sa last upload ko na video na tuturo ko na sa inyo kung paano yung full wiring itong hawak ko na thermostat na Lilitech ZL6231A. So itong video na to, panoorin nyo lamang po ito, matututo kayo. Lalo na kung ikaw ay nagsisimula palang gumawa ng incubator. Napakainam ng thermostat na to at ito'y okay din kung ikaw ay gumagawa ng incubator gamit ng STC1000 at Sinotimer o ng iba pang mga analog timer. So magandang upgrade po ito dahil itong hawak ko na thermostat na to is 2-in-1 na. 2-in-1 which is temperature controller plus egg turner motor timer. Okay? So ano pang inihintayin natin? Let's do this. So yun guys, samahan nyo akong mag-wiring ng incubator, full wiring tutorial gamit ang ZL6231A na to. Okay, papasok lang muna dito. So yun guys, naka-install na siya, no? So guys, turo ko naman sa inyo kung paano maglagay ng wire dito. Simple lang to, mamen. So, ito ang ating valve socket. So, meron siyang tornilyo. Ang brand nito is Firefly, no? Luwagan mo lang yung mga tornilyo na yan. Yan. Tapos, pinin natin yung wire natin. Balatan natin guys ng ganyan lang. 1 cm. Tapos, puputin. Tapos, itubi mo. Tapos pasok natin, papasok mo doon tornilyo. Ginagawa ko ibang kulay para sa color coding ba, para mas madaling intindihin nasaan yung line 1 at saka line 2. Ano? Iba yan guys, oh. Iba yan guys, iba yan. Tapos ito ko palalabasin. Ano? Tapos ganun din yung gawin nyo doon sa isa pa kasi dalawang sakit ang kailangan natin. Okay? Next natin nilalagay is itong mga to. Yan, nagilagay natin yon. Meron na rin tayong motor tsaka yung mga ano. So ito nga pala natin incubator. Nilagay ko na yung motor tsaka itong ating egg turner tray. So kung gusto nyo matutunan yan, ilalagay ko lang dito yung link kung paano gawin. Next natin ilalagay is yung fan.
So yun guys, na-install na natin tong fan natin. Meron tayong power switch, tsaka itong mga switch ng egg turner. Basic lang ilagay mga yan. Bali papasok mo lang, tapos may roscas lang or tong nut, no? Hindi ko na pinaka-detalye pa. Alam niyo na yan guys. Next natin nalagay itong ating mga indicator lamp. Ito, green at saka red. Push. Ating supply. Yo, what's up guys? Welcome back to Modi Homeboy TV. So ito na nga, gagawin na natin itong ating JL6231A. Wiring na natin. So ito yung wire natin galing sa bulb. Ito naman yung sa fan. Ito naman yung mga switches. Okay? Tapos ito yung ating supply. Okay? So ito yan. So una natin gagawin guys is lalagyan natin ng wire itong galing sa ating 220. Ganito yan. Itong sa baba, ito yung line 1, ito yung line 2. Kahit ano, okay lang, no? Tapos itong dito, ground dyan pero di na kinoconnect yan. Tapos nga pala, ito, sa diagram natin, makikita nyo, ito yung sa diagram natin makikita nyo, ito yung plug natin, di ba? Tapos dumaan siya sa fuse, no? Yung fuse kasi nito, meron tayong gamit na ano, yan. Meron siyang fuse dito. Ito na yung fuse niya. Okay? So yan, naka-series niyan dito. Bali, itong ano na to, ito yung sa fuse. No? Tapos ito naman, bali line, ito na yun. Naka-series na dito yung fuse. Bali ito yung line 1, tapos ito yung line 2. Pwede na magkabaligtad dyan. Okay? So, dito na magagaling yung line 1 natin sa line 2. Gagawin natin ngayon, i-connect natin yung kulay red dito sa fuse, no? Pupunta dun sa ano, switch. Ito yung line na to, pupunta dito sa switch. Yung switch natin isa. Okay? Maghihinang, lagyan muna natin tong hinang, yung wire. Tapos itong mga to, para mas madaling dumikit. Yan. Ngayon, next naman is yung kulay black, no? Papunta dun sa terminal block. Okay. So guys, paliwanag ko lang, no? Itong line 2 natin dito sa terminal block, no? Ito pala terminal block na to, ginagamit ko nito para mas organize yung ating wiring, no? Yung iba di gumagamit ng ganito. Ang ginagawa is direct lang yung mga direct lang pinagsasama-sama yung mga wiring, no? Mas mainam na yung ganito, at least nakikita mo saan yung line 1 at line 2. Okay? So ibig sabihin lang nito, itong block na to, magkakasama yan. Connected lahat yan. Ito naman, connected naman yung lahat ng red. Okay? Bali yan yung line 1, line 2 natin. Dito na. Okay? Tapos, next natin, yung main switch, di ba? Yung red kanina dito, ito. Ito, yung sa main switch. Ito
Ito yung switch ng ano natin, pinaka-switch ng 220, no? Ganun din. Papunta naman dito sa ating terminal block. Okay, maliwanag yan, no? So, yan. Ibig sabihin yan, meron tayong supply papunta dito sa ating main na terminal block. Bali, lahat ng 220, 9192, dito tayo magko-connect para mas maliwanag, okay? So, next natin ilalagay is yung, since may power na tayo dito sa terminal block, kukuha tayo ng power dyan, 220 papunta sa ating thermostat, okay? So, ang gagawin natin, ayan, makikita nyo dyan, no? Meron tayong line 1, yung L tsaka N. Yun yung power ng ating thermostat. Gagamit lang tayo ng wire tsaka nitong flat screw para makakonect tayo dyan. Okay. So, sundan, no? Dito sa L number 7. Yun guys, no? Dito para mas malinaw. Line 7. Tapos ito naman sa neutral, sabi niya. Yan. Good. Hirap gumawa ng tutorial guys. Alam niyo lang. Tapos ito malinaw, no? Dito sa red. Ito naman sa black. Okay? Guys, malinaw ah. Ang gamit ko nga palang wire dito is ano lang, number 18 lang, no? Okay, yan, may power ng ating i-detect. Next natin gagawin is i-connect natin itong ating sensor. Ito yung sensor natin. Yung sensor natin base dito sa actual na diagram, i-connect natin sa ayun, no, temperature number 10 saka sa 11, no? So ano mangyayari kapag hindi mo nalagay yung sensor? Magkakaroon siya ng error. Yung error, kung yun nagkakamali, E1, no? Yan, yun na sensor. So ito guys, so next wiring na natin dito is yung sa heater, no? Ito yun. So sabi niya dito L1, no? So magko-connect na naman tayo ng line your L, kulay red dito para may power. Kasi itong 4, 5, and 6 na yan, ano lang yan, kumbaga switching relay lang yan, no? Parang switch lang siya. Kumbaga itong 4 and 5 pag naka-on, nagdidikit lang sila. Okay? So ito yung R1, ito yung sa para sa ano natin, tawag nito. Ito yung pinaka load natin or heater. Sabi niya, yung pag nagdikit ka ng heater dun sa 4, yung heater mo i-connect mo rin sa N1 or yung ano natin dito, yung kulay black. Liwanag yun guys, no? So ngayon, i-connect muna tayo ng kulay red going sa number 5. Okay, we're gonna do it step by step. Yan, no? Ayan siya na, medyo magulo lang pero ano lang tayo, stick to the concept lang tayo guys, no? Kita natin, sabi niya kanina
Ito yung mga ano natin, no? Nakita ko sa inyo, ito yung ating mga valve, no? Ang gagawin natin, ipaparallel natin. Okay? Ipaparallel natin itong red magsasama, tsaka itong ano magsasama. Ito. Okay? Itong mga black nila. So, start tayo sa black muna. Para mas madali. Sasamahin lang natin itong mga to. Sa totoong buhay, yung ginagawa ko dito is sinasama ko sila sa isang terminal block, no? Pero for tutorial lang naman to para lang mas makita nyo kung gaano siya, ano nangyari. Ang parallel, pag samahin mo lang yung dalawang black, tsaka yung dalawang red, no? Gumamit ka nito. Okay din to. Diba yan, no? Diba? Okay. Yung wiring natin ng yung dalawang dulo ng bulb natin, yung kulay red, samahin mo lang, connect mo sa dalawang yung neutral nila, no? Sa kulay black. Tapos yung dulong kulay red nila, ito, samahin mo. Sinamahin ko, connect natin dun sa number 4. Ayun, sa number 4 yung heater. Okay, yan, na-connect na natin yung heater natin. Next natin i-connect is yung blower natin. Since blower natin is nag-iisa lang, no? Yan, meron tayong blower natin nag-iisa lang. Ang pwede natin gawin dyan, for this time, ang gagawin natin is always on lang siya. Ano yung always on, no? Pag sindi mo pagkasindi mo ng incubator, on na agad siya, no? Always on siya. Pag nakasindi yung heater mo, na-on siya. Pag nakapatay yung heater mo, na-on pa rin siya, no? So yun guys, no? Napakadali lang, di ba? Natapos na natin yung wiring yung heater at saka yung blower. So next natin i-wire is itong egg turner, which is dun naka-connect. Ito medyo komplikado kasi mas maraming wire to, pero gagawin nating mas madali. Okay? Okay, next na tayo is egg turner, no? So maliwanag, no? Ito yung power ng ating thermostat, ito yung sensor, and dito yung line para sa heater natin, dito naman yung para sa heater. Okay? The next natin gagawin is yung para sa egg turner, yung itong 1, 2, 3 na to. So una natin gagawin is mag-connect muna tayo ng line 2 or L2. Mag-connect muna tayo sa L2 na tinatawag niya. Connect tayo ng another kulay red na naman papunta sa 2 na yon para merong supply yung ating motor. Okay, let's do that. Ayan, no? Yung wire natin, ito, supply yan sa kulay red ulit, no? Ayan, no? Liwanag yan, ha?
Okay? Ayun. Next is, so para sa egg turner natin, gagamit tayo ng dalawang lasing switch, no? Isang tinatawag na 6 terminal para sa auto, tapos ito sa manual. Ito naman sa left and right, no? Pag naka-auto yan, naka-automatic yung natin, yung thermostat natin na every 2 hours magto-turn yung egg natin, no? Pag nasa manual naman, ito yung pwede mo siyang kontrolin ng manually, yung pag-tilt niya. Okay? So, gagawin natin yan dahil meron tayo sa number 2, no? Ang ko-connect natin sa 1 and 3 is yung ito. Tingnan nyo guys. Kikita nyo dito sa 6 na terminal na to. So, ito, madali lang naman ilagay itong mga wire na to, no? Yung pinakailalim, ito, yung dalawang wire, silang ilalagay natin dun sa 1 and 3. Okay lang yan kahit magbaligtad. Okay? So, let's do that. Yan, no? Nakakonect na yung dalawang dulo o yung dalawang nasa baba siyang nandito sa 1 and 3. Okay. Then, dun tayo, no? Malinaw yun, no? Itong nasa ilalim, pumunta doon sa thermostat. Tapos, itong dalawang nasa taas naman, papunta naman, itong isa, papunta sa taas nung toggle switch na 3 terminal sa taas. Yung isa naman sa baba. Ayan, malinaw po yan, no? Kahit magpalitan yan, okay lang naman. Importante, sa taas baba. Yung sa gitna, siya namang i-connect natin dito sa ating kulay red line, another line na naman to kasi puro yun eh, puro line yan eh, or letter L yan, puro live yan eh, no? Puro live. Okay, no? Malapit na tayo matapos guys. So okay, no? Maliwanag yun, no? Papakita ko naman sa diagram kung paano yung connection kung nalilito ko sa actual, no? Ang next natin gagawin is itong wire na nasa gitna ng 6 terminal. Ito, nasa gitna yan, no? Okay guys, no? Maliwanag yun, no? Itong dalawang wire na to nagaling sa gitna ng terminal 6 terminal, papasok sa loob, no? Ito siya, diretso sila sa yung dalawang to. Yung isa dito sa upper limit switch dito, yung isa naman dito. Okay, so paano natin i-connect yung mga yon? Gagamit tayo dito itong spade connector, no? Para may suksok lang doon. Okay, let's start with this one. Pasok ko muna itong dito lang. Yan. Tapos ito, dito. Pwede namang ipitin mo lang yan. So, dahil meron akong clipper dito. Clip mo lang dito. Okay. Ano. Pwedeng ipit na yan, no? Dati inipit ko lang din yan. Pero nung pag-invest na ako, bumili na ako ng, kung wala kang ganito, another option is to solder, hinangin mo, no? So maliwanag, no? Dito sa normally close, okay, doon mo siya i-connect. Dito sa pinaka yan, doon sa pinaka dulo, kikita mo yan, no? Diba? Ito wala dito, normally close, tapos ito yung common. Mamaya doon tayo mag-connect. Okay, okay. Next, ang susunod nating
ilalagay is yung ito naman, yung common wire papunta doon sa capacitor, nakaparallel. Yung capacitor kasi parallel dito sa motor. Okay? Same with this one, yung common. Maglalagay tayo ng common wire mula dito punta doon sa capacitor. Okay? So maglagay muna tayo ng common wire or ng wire doon sa common sa both sa dalawang limit switch. Yan, isa na yun. Then next is yung isa naman. Liwanag. Susundan guys, no? So itong dalawang wire pupunta sa taas, pupunta sa capacitor. Okay. So, punta naman tayo sa likod. Ito yung mga wire galing sa motor. Itong yellow na to, ito yung common, no? Or neutral. Tapos itong red na to, tsaka red tsaka blue, yun yung mga forward and reverse. Kumari, supply mo ng, kung i-connect mo to sa neutral ng 220 tsaka to sa live ng 220, gagana yung motor mo ng clockwise. Okay? Pero pag ito namang yellow tsaka red, gagana siya ng counterclockwise. Ganun lang yung ibig sabihin nun. Ang gagawin natin ngayon is, sabi doon kanina, yung dalawang wire na galing doon sa dalawang limit switch, itong isa, i-connect natin dito sa kulay blue, pagsasamahin natin. And at the same time, isasama natin yung isang dulo ng capacitor doon. Bali, tatlo sila magsasama-sama. Ganon din naman itong isang dulo ng isang wire na galing doon sa isang limit switch. Pagsama-samahin naman natin dito sa red na to. Kasama yung kabilang dulo ng capacitor. So, paano natin gagawin yun? Gagamit tayo ng terminal block. Pwede naman gawin nyo yun by ano lang pero by tawag nito, electrical tape lang pero makikita nyo mas maganda pag nagawa natin dito. So yun, no, napagsama na natin itong yung isang dulo ng wire galing sa limit switch, sinama ko doon sa kulay blue ng motor, at ito naman isang dulo sa kulay red ng motor. Ipaparallel natin, isasama muna natin sila dito sa terminal block. Okay. Yan. Tapos yung kabila naman dito. Okay. Ngayon, paano natin i-connect yung capacitor? Dito naman sa taas. Okay? Bali itong mga to, magka-connect dito sa capacitor na to. Ito naman dito. Okay, mag-connect. Ito kasi magka-connect. Ito magka-connect. Ito mga to hindi magka-connect. Okay? Tapos itong hindi yan, magka-connect na sila, no? Bali itong ano na to, wire na to, pumunta dito sa limit switch, tapos galing sa limit switch nag-connect naman papunta sa motor. Okay? Tapos itong yellow na to, ito yung common ng ating ito yung neutral ng ating motor. I-connect naman natin yan sa kulay black doon sa taas. Okay? So i-connect na natin ito dito. Ayan na. Tapos i-connect naman natin itong kulay black dito. Okay? Yung kulay black na yan, alam niyo na kung saan papunta yan. Papunta yan dun sa terminal block na kulay black, of course. Itong kulay black, connect na natin to dito sa ating kulay black sa neutral ng ating terminal block. Okay? Iwanag yun guys ha. So yun, no. Tapos na natin ma-wiring yung ating Lilitech JL6231A. Nalagay na natin yung
heater, yung fan, at saka yung tawag nito, yung egg turner. Sana nasundan niyo yun, no? Basta ano lang, kung nahirapan kayo, step by step lang, panoorin yung video habang ginagawa niyo, hindi kayo malilito dyan. Okay? I did my best para may paliwanag ng maliwanag talaga. Ito, lalagyan ko lang ng cable. So, ang gagawin natin, ayusin lang natin wiring, yung cable. Tapos, yung mga sensor, ipwesto na natin para ang next natin gagawin is programming na. Okay? So, yun po guys, no? So, tapos na tayo mag-wiring ng ating thermostat or ng ating incubator, no? So, dadako na po tayo ngayon sa programming ng thermostat tsaka calibration. Tsaka nandun na rin yung pag-check ng kabuuan ng ating incubator. So, bago tayo dumako doon, manghihingi lang po ako sa inyo ng lambing. Baka hindi pa po kayo nakasubscribe. Pa-subscribe na lang po sa aking channel. At kung matagal ka na pong nakasubscribe, maraming salamat po. Alam niyo po na sa mga nanonood po sa mga alam niyo po ba na sa lahat ng mga nanonood sa aking mga videos is 20% lang po or 81% pa po yung mga hindi nakasubscribe. Kaya sana po mag-subscribe na po kayo para mas lalo pa po akong ganahan na gumawa ng mga ganitong content. Alam niyo po ba, bilang content creator is napakahirap pong gumawa. Tulad ng ganito, napakahaba, ang daming details, no? Para po mas may paliwanag ko ng maayos para mas marami pa pong matuto. Yung simpleng pag-subscribe lang po, napakalaking tulong na po para sa aking channel. So yun lang po. Maraming salamat po. Tuloy na natin to. So yun guys, ito na yung ating incubator. Yan, ganda na, di ba? So dyan guys. Okay. Yan. Ganda na. Malinis na. Dyan na rin yung ating tawag nito, sensor. Yan So, order, ito lang po yung cellphone number natin at saka yung ating YouTube channel, Facebook, Modi Incubators. Ang gagawin natin, ito, turn on na natin. Sinaksak ko na, 631A. Yan. Gumagana, no? Always on yung fan. Yan. Okay. Ngayon, ipoprogram na natin. So yun guys, unang-una, sa pag-setup ng ating incubator or ng ating thermostat is set muna natin yung kanyang cut-off, no? So, ang cut-off ko sa aking mga thermostat, sa incubator is 37.8, mamamatay yung heater. Tapos 37.2, sisindi ulit yung heater. So, paano set yun, no? So, una, para ma-set natin sa 37.8, press and hold S. Good thing itong mga Lilitech is default na nila is yung 37.8, no? Since nga I believe itong mga thermostat na to is talagang ginawa para sa pag-incubate ng mga itlog. Kaya ginawa na lang nila laging 37.8 na cut off. Okay? So pwede mo adjust yan. Okay, 37.8. So yun yung cut off natin, no? Press and hold S to save. Okay. Then next, pupunta na tayo sa sinasabi nating table, no? So ito, after nating magawa itong programming na to, pwede yung i-print din to para meron kayong kopya sa program. Okay? So punta na tayo sa U10. U10. Sa parameters. U10, sabi sa U10, only for cooling. So 0 natin yan, no? Naka 0. Minimum time for output for the integers. Remarks niya for cooling lang. So 0 siya, no? Okay. Tapos punta tayo sa U20. Sa U20 naman, calibration to guys. So sa ngayon, di pa natin kasi kinakalibrate. So 0 muna siya. Mamaya natin papalitan yan. Okay? Then U22 is yung hysteresis for temperature control.
naalala nyo, ang cutoff natin is 37.8, no? Tapos, ang gagawin natin, gusto natin sumindi ulit siya, 37.2. So, meron difference na 0.6. So, dito natin nilalagay yon, yung tinatawag na hysteresis. Okay? Copy. Okay. Tapos, balik tanaw tayo sa 40. So, masusundan, no? Ulitin ko. Press B to save. So, una, press S. Press B and hold para mapunta tayo sa code. Tapos, press mo lang yung up and arrow para mapalit yung code. Pataas, U40, U22. Okay? So, ito, hysteresis natin is 6. Tapos, U40. So, ito naman is yung para sa timer, no? Ang lalagay natin dito is 2 hours. Is 2, 4 hour, no? Ito, 0. Tapos, sensor calibration, 0 pa. Hysteresis, 0.6. Dito, 2. Okay? Ayan, 2. Tapos, sa timer period naman, since nga, ang ginamit natin, hour, timer period na naka-on siya is 2 oras. Yan. U41, 2 rin. So, bali 2 hours, no? Tapos, pagdating naman sa U42, which is yung kung kailan mamamatay yung ating timer para sa, ito para sa egg turner to, no? Egg turner yan. 2 din lalagay natin kasi ang gamit natin is hour. Okay? Sa 43, 2 hours din ang ilalagay natin. So yun, pwedeng mabagal, pwedeng i-hold nyo lang, bibil siya. Okay? So U43, no? 2. So every 2 hours yan, no? Tapos, sa U44, ano daw yung working mode natin? Ang working mode lang natin dyan is timer output kasi ginagamit natin siya para sa egg turner. So lalagay natin dyan is 1. Okay? And then, pagdating naman sa U45, timer repeats time, ang lalagay natin dyan, 0. 1, tapos ito, 0. Okay, no? Tapos, next natin is timer counter. 0 din. Okay? Hindi ko na ako naglalagay ng ano dyan eh. Para U52, 0 din to. Ito naman para sa over temperature warning delay. Hindi ko nilalagyan ng delay yan. Sa U53, first over, disabled din yan, no? 0. Next is U54. Ano yung U54? Temperature up limit relative value, no? Ang nilalagay natin dyan is 0.7, no? So, magkakaroon siya ng alarm niya, no? 0.7. So, para saan yun? No? U54, ang setup point natin is 37.8, no? Ang mangyayari doon, pag nag-38.5, mag-a-alarm tong incubator natin na over temperature siya. So, ibig sabihin, there's something wrong. Maaaring pwede mong pasingawin, no? O kaya baka, yun nga, maaaring pag summer, masyadong mainit kung saan siya nakapesto, pwede siyang ilipat ng pesto. Pero, yung sa 38.5 na yun, okay pa rin yan kung tutusin. Ano lang, warning, kumbaga. So yun guys, mabalik tayo sa U54. Ayun, sa U54, ang ilalagay natin is 0.7. 0.7. Ito 0. Ito 0 din. Okay? Sa U55 naman, ang ilalagay natin is low limit, no? Ang ilalagay natin dyan is sabi dito, set point minus U55, no? Ang low limit natin dyan, ang
ilalagay natin is 2.8, no? So, ibig sabihin nun, set point natin start 7.8 minus 2.8 is equal to 7.8 minus 2.8, 35, no? Pag bumaba ng 35 degrees Celsius or pag wala pa doon yung ating ang init sa loob ng incubator, mag-alarm siya. So, anong purpose nun, no? Yung alarm na yon, for example, no, matutulog ka, gabi na, tapos napundi yung mga ilaw ng incubator mo. Ibig sabihin nun, wala nang init sa loob ng incubator mo. From normal na 37.8 or 37 yung sa range na yun, bababa yung init sa incubator mo. Mag-a-alarm siya. Low limit, sabi niya. So, bibigyan ka niya ng idea ng incubator mo, there's something wrong sa akin, bossing, sabi niya. Makikita mo yung mga error niya. Maglo-low limit siya. Titingnan mo nun yung incubator mo. Makikita mo na, low temperature, sabi niya ganyan. Ibig sabihin, kulang yung init. Maaaring, yun nga, pundido yung mga heater. So, imagine kung sa gabi, pundido yung mga bulb mo, lalamig yung incubator, maaaring masira yung mga itlog. Yun ang importansya ng low limit, no? And then, 2.8. Then, save ulit, B. Press and hold P to save. Ito. .8. Yun guys ha, huwag niyong kalimutan, Modi Homeboy TV, mag-subscribe po kayo dyan. So next, punta na tayo sa U60, sabi external input warning mode. Ang ilalagay natin dyan is 0, disable. Okay? U60, 0. Sa U61, delay, 0 din. Okay? 0. Buzzing, yun nga, gaano ka-importante ito. Yung buzzing warning, nilalagay natin dyan 1, para nag-alarm siya. Okay? Tapos, yung sa U90 naman, of course, control mode, heating. Dalawa yan eh, pwede sa cooling, pwede sa heating. So, HE. Tapos naman, last one, password, no? Yun, no? Para sa password, 00 lang. And then, huwag kakalimutan, press and hold P to save. So, yun guys, no? Marunong na kayong mag-program. Okay? Ganun lang kadali. Press mo lang yung P para mapunta sa code, tapos up and under, tapos press S, tapos para papalitan yung mga value. Okay? So ito guys yung complete, no? Ito yung complete program natin. Ayan, iyan lang niya para mas malinaw, no? Para mas malinaw po, ito yung complete program natin. I-print screen nyo na lang po. Modi Homeboy TV. Don't forget to subscribe. Ito po yung pinaka-program natin. Ito po yung incubator settings. Ayan po yung ipo-program. Okay? Sana po may natutunan kayo sa video na to. And yun po. Ang next natin gagawin is calibration. Okay? So yun guys, no, sa calibration na tayo. Sa calibration ng incubator, gumagamit ako ng thermostat at thermometer. So itong thermometer na to, kinalibrate ko na to using yung mga previous kong thermometer na pre-reserve ko na lang, tinago ko na lang para just in case, dapat hindi lang kasi ising pang calibrate mo. Pag nasira yung isa, wala ka ng tawag ng reference. Dapat meron ka. Pag maker ka, dapat lagi kang merong reference ng tamang ng calibrated na thermometer. So ito mga to, nabibili ko lang din to. Pwede ka rin bumili sa akin ng calibrated na. Okay? So tingnan mo may okay na. Kasi itong mga to, at some point, merong iba na malayo yung reading. Na-adjust naman. Ina-adjust ko tapos pinipix ko ulit. So lahat ng mga gawa ko incubator, ginagamitan ko nito. Marami akong ganito, tsaka iba pang mga digital thermometer. So naturo ko na to sa inyo dati, tuturo ko ulit para for the sake of the video, para makumpleto yung calibration. Okay? Let's do this. So yun, no? Sa calibration, actually, dali lang naman to eh. Ito yung sensor natin. Ilagay mo lang sa loob yung isa sa mga yan. Dito, no?
Actually, kahit wala to, ay isa na lang. Ilagay mo dyan yung ano natin. Tingnan nyo guys, no? So yun guys, no? Habang kinakalibrate natin siya, isasabay na rin natin yung pag-testing ng program natin. So dapat, base sa pinoprogram natin, 37.8, mamamatay siya, di ba? At dapat mag-alarm siya, di ba? Tingnan natin. Yung alarm ng low temperature. Base sa program, 35 point something mag-a-alarm yung ating incubator. Kunwari napundi yung mga valve. So ang ginawa ko, inopen ko na lang yung incubator para lumamig. Ayun, no? See? Nag-alarm siya. Nag-35, nag-alarm siya, no? So ganun kasi mangyayari pag napundi mga ilaw natin. Bababa yung temperature natin. So mag-alarm siya. Okay? So ngayon guys, subukan naman natin kung mag-alarm siya pag over temperature. Yun. See, nag-alarm siya. See, nag-alarm siya. Ang alarm niya nung nag-ano siya, 38.5. Yan, sobrang init nyo, no? Okay? So, ibig sabihin, gumagana yung ating, tawag nito, yung ating program na low limit tsaka high limit. So, subukan naman natin ngayon itong ating itong ating egg turner. Kung nilagay sa manual, ayun, gumagana, no? Sa kabila naman, gumagana din. Yun, good. Level na natin guys. So okay yung ating wiring sa ating incubator, no? Tapos pag automatic, pupunta siya sa kabilang side. Tapos mangyayari, after 2 hours, babalik siya sa kabila. And after 2 hours, babalik na naman siya. Yun yung sinetup natin na 2 hours. Okay? So okay yung ating incubator. Okay, balik na tayo sa calibration, no? Yun, no? Isasara lang natin yung ating incubator. Tapos hayaan lang natin naka-on hanggang sa mag-read yung thermostat natin. So tamang pag-calibrate, no? Dapat mainit muna or matagal lang naka-on yung incubator, no? Pwede naman 30 minutes, 1 hour, okay? So dito, tingnan lang natin. Papakita ko lang sa inyo yung kaibahan ng thermostat at saka nung thermometer. So calibration ang gagawin natin, itatama natin to or ginagaya natin yung reading nito, thermostat, doon sa thermometer na sa loob. Okay? So kasi, nagamit na natin yon. Yung thermometer na yon, nagamit na natin sa iba't ibang incubator na gawa natin na naniniwala tayong calibrated siya kasi mataas na yung hatching rate. Okay? Ito, galing to sa factory. Hindi natin alam kung calibrated siya. Kung calibrated siya, kung pares siya, okay. Kung hindi, ipapalitan natin or i-adjust natin doon sa parameter na sinabi ko kanina sa U20. So, pag nag 37.8 dito, i-check natin doon kung 37.8 din ba talaga. Pag hindi, doon tayo mag-adjust. Okay? So, balikan natin mamaya. Ayun guys, no? Ito, malapit na siya. 37.8. Okay. Ano yung reading natin dito? Is nasa 36.5. Halos gano'n, no? 36.8. O yun. 36.8, no? So, 37.8 tsaka 36.8. May diferensyang 1 degree Celsius. So, para ma-adjust natin yun, ito gagawin natin. Punta lang ulit tayo sa press and hold P.
Punta sa U20. Gawin natin tong minus 1. Okay. Double check. U20. Minus 1 yung offset. So, yun yung correction natin kasi difference silang 1 degree Celsius. So, yun po. Malinaw po na, sir. So, 36.8. Dapat, asa ganyang, ano na rin, yung, nasa ganyan na rin, yun, nasa 36.8. Okay? So, point something, o 0.5, 0.8. Okay? So, yun. Ibig sabihin nun, press na yung ano natin. Ang ibig sabihin lang nun is, calibrated na itong ating thermostat. Ganoon lang po kadali mag-calibrate. Ang importante, meron kayong maaasahan na reference or thermometer. Okay? So, yun po, no? Sana po may natutunan kayo sa video na to. Medyo mahaba pero sulit naman po ito. Pag napanood nyo, talagang makakabuo na kayo ng sarili nyong incubator. No? Maraming salamat po ulit. Yun. Sana po mag-subscribe po kayo para marami pa to yung video magawa. So, yun po. Maraming salamat. See you on the next video. Thank you. Bye-bye.